Warren's POV. My heart is racing fast and I felt like my knees weakened, but I immediately ran to Max. Nakahandusay siya sa tabing kalsada, duguan at walang malay. Call an ambulance! Sigaw ko bago ko lumuhod sa tabi ni Max. Nakita ko sa gilid ng mga mata ko na namumutla na si Susie na siyang sumunod sa utos ko. Max, wake up! Don't you dare die! Saad ko habang tinatapik ang pisngi ni Max pero hindi na siya tumutugon. Mas lalo naging malakas ang kabog ng dibdib ko. Max, please! I'm begging! Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag nawala siya. No! I can't lose her! Tinapat ko ang daliri ko sa ilong niya at napapikit ako ng mariin nang maramdaman ko ang mainit na hininga niya. She is still alive pero ramdam ko ang pagbagal ng hininga niya kaya mas nataranta ako. She can't die? Mabilis kong tiningnan kung saan ang tama niya at di ko mapigilang mapamura nang kapain ko ang likod niya at maraming dugo ang naiwan sa kamay ko. Nanlalaki ang ulo habang nanginginig ang mga kamay ko. Nanlalamig ako at malakas ang tambol ng dibdib ko. Hindi ko pwedeng galawin si Max kahit na gusto ko na siyang buhatin at isugod sa ospital dahil sa likod ang tama niya. Maaaring mas lumala ang lagay niya kapag nagkamali ako ng paggalaw sa kanya, kaya kailangan kong hintayin ng ambulansya. Kita ko ang mga taong nakatingin sa amin ngayon pero wala akong pakialam na kay Max ang tanging atensyon ko. I tried to stop her bleeding by pressing some pressure in her wound but there are lots of blood coming out. Namamawis na ako habang sasabog ng dibdib ko pero pinilit kong maging kalmado. Hindi ako pwedeng magpanik though I am losing my mind while looking at her. Mabilis namang dumating ang ambulansya at kinuha si Max. I went with them and I saw how they are trying to save her. Nakatitig lang ako kay Max. Parang ang bilis ng pangyayari. Di man lang ako nakalapit sa kanya para mailigtas siya. Pakiramdam ko wala akong kwenta. Nang makarating sa ospital, mabilis na pinasok sa emergency room si Max. Naiwan ako sa labas. Unti-unti akong napaupo sa may gilid habang hinihintay siya. Tigil ang hininga ko sa bawat segundong lumilipas. Duguan pa ang damit na suot ko pero wala akong pakialam. Tanging nasa isip ko lamang ngayon ay ang kaligtasan ni Max. Ang hindi mag-isip ng maayos habang nasa loob siya ng emergency room. Gusto kong umiyak habang nakikita ko kanina ang nakandusay niyang katawan. Was it my fault? Ako ba ang dahilan? Kung sino man na may gawa nito sa kanya, sisiguraduhin kong magbabayad siya. Di ko mapigilang maikuyom ang kamao ko. Sa unang pagkakataon, gusto kong pumatay. Gusto kong ibalik sa taang bumaril kay Max ang ginawa nito. Sisiguraduhin kong mahahanap siya. Hindi ako titigil hanggat hindi siya nagbabayad sa ginawa niya. Napatingin ako sa bulsa ko na mag-ring ang phone ko. Si Six ang tumatawag. Where are you? I thought we have a... I can't come? Putol ko sa sasabihin niya. May usapan kasi kaming dalawa ngayong gabi. I was about to tell him something about Max. Max was shot? Shit! Narinig kong mura niya mula sa kabilang linya. Where are you? Matapos ko nga sabihin sa kanya kung nasan ako, ibinaba ko ng tawag. Nanatili ako sa pagkakaupo habang nakayuko ako. Hindi ako madasaling tao pero sa pagkakataong to, tinawag ko na ang lahat ng mga santo. Sa unang pagkakataon, nakiusap ako sa itaas na iligtas niya ang babaeng mahal ko. Hindi ko kaya kapag nawala si Max. I love her. Kaya kong i-trade ang lahat ng meron ako. Mailigtas lamang siya. I knew she's mad at me because of what I did last night. I already regret it. Napatingin ako kay Six na makita ko siyang dumating. Di siya nagsalita habang nakatingin sa akin pero kita ko ang pag-aalala sa mukha niya. Muli akong napatingin sa emergency room. Hindi ko alam kung gaano na katagal si Max na nasa loob. Parang ang tagal na ang bawat segundong lumilipas. Hanggang sa dumating din si Winston, mas nag-aalala ang mukha niya. Hindi rin siya mapakali sa kinatatayuan niya, kaya ilang beses pa siyang nagpauli-uli ng lakad sa harap ng emergency room. Nag-usap sila ni Six pero hindi ko sila pinapansin. Nakatutok lang ang pintuan ko sa emergency room. Nag-aabang na lumabas ang doktor at sabihing ligtas na si Max.
Nang lumabas ang doktor, mabilis akong tumayo at sabay pa kaming lumapit ni Winston dito para malaman kung kamusta na ang lagay ni Max. She's okay now. Malalim ang bala na bumaon sa likod niya, kaya medyo natagalan kaming alisin yon. Pero wala namang natama ang vital organs kaya safe na siya ngayon, saad ng doktor. Sabay kaming nakahinga ng maluwag ni Winston nang marinig na ligtas na si Max. Parang may tinik na nabunot sa dibdib ko. Nalipat si Max sa isang private room. Wala pa rin siyang malay nang puntahan namin siya, pero ang mahalaga, ligtas na siya. Napakunot ang noo ko nang biglang lumapit si Winston sa walang malay na si Max. "What are you doing?" Tanong ko kay Winston ang akmang kukuhanan niya ng hibla ng buhok si Max. Mas lalong kumubog ang dibdib ko. Alam na ba niya? How? "I need a sample for DNA test." Seryosong sagot ni Winston. Hindi agad ako nakasagot sa sinabi niya. Sinubukan ko pang magtanong at magkunwaring walang alam. Pero nang ipakita niya sa akin ang kwintas na hawak niya, alam kong alam na niya ang totoo. Confirmation na lang ang kailangan niya. Kailangan lang niya ng DNA para may solido siyang ebidensya na magkapatid talaga silang dalawa ni Max. Tumingin ako kay Max bago ako bumaling kay Winston. I need to ready myself. Galit sa akin si Max. At ngayong alam na ni Winston ang totoo, parang lalo kong mahihirapan na makuha siya. Hindi sa ayaw kong malaman ni Winston ang totoo, pero hindi ko inaasahan na sa ganitong sitwasyon pa niya malalaman. Tumingin sa akin si Six at ngumiti, pero di ko magawang ngumiti sa kanya pabalik. Nag-aalala pa rin ako kay Max, pero nag-aalala rin ako kapag nalaman ni Winston na matagal ko nang alam na magkapatid sila. Ayaw pa niyang ipaalam kay Max ang totoo hanggat hindi pa lumalabas ang resulta ng DNA test. Pero kapag napatunayan niya ng kapatid niya si Max, ilalayo ba niya ang kapatid niya sa akin? Hindi ako papayag. Max POV. Unti-unti kong iminulat ang aking mga mata. Medyo nasilaw pa ako sa liwanag, kaya muli akong pumikit bago ko muling nagmulat. Inikot ko ang mata ko sa paligid. Napatingin ako sa mga taong nakatunghay sa akin. Una kong nakita si Bossing kaya napangiti ako, pero nang makita ko ang katabi niya, napasimangot ako. Si Warren. Sinubukan kong bumangon, pero napapangawi ako nang maramdaman ko na sumakit ang likod ko, kaya nanatili akong nakahiga. Sakalang bumalik sa alaala ko ang nangyari. Nabaril ako. Yon ang huling natatandaan ko. Sa likod ako tinamaan kaya masakit ang likod ko at nasa ospital ako. Nagulat ako nang bigla akong yakapin ni Bossing. "Max!" Sambit niya sa pangalan ko at narinig ko pa siyang marahang suminghot. Nagtatakang tumingin ako kay Warren. Hindi ko alam kung bakit ganito ang reaksyon ni Bossing. Para bang nag-aalala talaga siya ng husto sa akin. Ngunit tahimik lang naman si Warren, walang balak magsalita. Mabilis na umiwas ako ng tingin sa kanya nang maalala kong di nga pala dapat siya pinapansin. Galit nga pala ako sa kanya. "Kamusta ang pakiramdam mo?" Tanong sa akin ni Bossing nang lumayo siya sa pagkakayakap sa akin. Naiilang pa nga ako sa ginagawa niya, habang si Warren naman nakatingin lamang sa amin. "Okay lang po, medyo masakit lang ang likod ko." Mahinang sagot ko. "Sa likod ka na baril, huwag kang mag-alala. Gagawin kong lahat para mahuli kung sino man may gawa nito sa'yo. Pagbabayarin natin sila." Puno ng otoridad na saan ni Bossing. Pero lamambot muli ang mukha niya nang tumingin sa akin. Kinikilabutan tuloy ako sa tingin niya. Imposible namang gusto niya ako kaya siya ganyan, hindi ba? Para kasing sobra-sobra ang nakikita kong pag-aalala sa mukha niya. Ganito ba talaga siya mag-alala sa mga empleyado niya? "Salamat po." Tanging nasabi ko na lang. May dumating na doktor para tingnan ang lagay ko. Sinabing maayos naman na ang lagay ko. Kailangan ko nang mapanatili pa ng ilang araw sa ospital bago ko tuluyang lumabas. Na magpaalam sa akin si Bossing ay iniwan na si Warren. Nanatili akong diretsong tingin sa may paanan ko habang ramdam ko naman na nakatingin siya sa akin. "Umalis ka na?" Pagtataboy ko sa kanya. Mas mabuting hindi ko na siya makita pa. Ayoko na siyang makita. Umay na akong maniwala sa mga kasinungalingan niya. "Let's talk. Let me explain." Pakiusap nito pero malamig na tumingin ako sa kanya. Tinakpan ko ng dalawang tenga ko upang ipakita sa kanya na ayokong makinig sa anumang sasabihin niya.
Laglag ang balikat na tumingin siya sa akin. Pero kung inaakala kong aalis na siya, ay nagkakamali ako. Naupo lang siya sa sofa na nasa may gilid habang nakabantay sa akin. Masyadong malaki ang kwartong kinaroroonan ko. Pakiramdam ko nga, nasa hotel ngayon ako at hindi sa ospital. Iniisip ko pa lang ang bayad sa kwartong ito kada araw, parang nahihilo na ako. Ang kaso, sabi ni Bossing, wag ko na raw yon alalahanin. Nagpapalipat kasi ako kanina ng kwarto, pero ayaw niyang pumayag. Nakabantay sa akin si Warren pero di kami nag-uusap na dalawa. Hindi ko siya pinapansin at kapag nagtatangka siyang lapitan at kausapin ako, tinatalikuran ko siya. Max! Napatingin ako sa pinto na makita ko kung sinong humahangos na dumating. Si Joseph. Nagmamadaling lumapit siya sa may kama ko. Ikalawang araw ko na ngayon at medyo nakakagalaw na ako kumpara kahapon. Nagpunta ako sa apartment mo ngayon at di ko inaasahan ang balitang bumungad sa akin. Nabaril ka raw. Are you okay now? Nag-aalala niyang tanong sa akin na maibaba niya ang prutas sa table katabi ng bed ko. Okay na ako. Nakita mo naman buhay na buhay pa ako. Pagbibiro ko sa kanya. Max, nabaril ka. Paano kung masama ang naging tama mo? Paano kung... Ngumiti ako sa kanya nang di niya maituloy ang sasabihin niya. Alam ko naman, nag-aalala lamang siya sa akin. Wala namang mag-aakala na mababaril ako. Alam kong may nagtatangka sa buhay ko pero hindi ko inaasahan na ipapabaril ako. Akala ko wala na dahil ilang linggo naman nang tahimik ang buhay ko pero hindi pala. May tao pa rin na gusto kong mawala. Salamat sa pagdalaw mo. Huwag kang mag-alala. Okay lang ako. Naisugod naman ako agad sa ospital kaya hindi agad ako nasundo ni San Pedro. Max, stop kidding about that. Hindi biro ang nangyari sa'yo. Alam ko naman yon. Pero kahit mabaliw ako kakaisip, wala naman akong magagawa. Sabi naman ni Bossing, sisiguraduhin niya na mahuhuli ang may gawa nito sa akin. Alam ko hindi ako dapat umasa sa kanya. Pero alam ko, may taong tutulong sa akin upang may magbayad ang may kasalanan sa akin kaya medyo napapanatag ako. I think it would be better if you will just stay with me. Mas mapapanatag ako kung alam ko namang safe ka. Saan nito at hinawakan pa ang kamay ko. Max, hindi itong unang beses na napahama ka kaya mas mabuti. Pumayag ka na lang sa akin. Na sa akin ka na lang tumira. And who do you think you are? To ask her to live with you? Sabay kaming napalingon ni Joseph sa nagsalita. Si Bossing at Warren ang dumating. Parehong masama ang tingin nila kay Joseph. Sino to? Tanong sa akin ni Bossing habang nakaturo kay Joseph. I'm Joseph, her friend. Pagpapakilala naman ni Joseph. Tumangutango si Bossing sa naging sagot ni Joseph. You don't have to worry about Max. Sa bahay ko siya titira once na makalabas na siya. Wika ni Bossing. Maging ako nagulat sa sinabi niya. Bakit naman sa bahay niya ako titira? Hindi ba't masyado nang abala sa kanya? Sino ka? Balik tanong ni Joseph kay Bossing. I'm her boss. Pero kung tatanungin mo kung saan mas dapat na magstay si Max, mas dapat na sa poder ko siya manatili. Right? Saad ni Bossing at bumaling kay Warren na tumango naman bilang pagsang-ayon habang nakaupo sa sofa at nanonood lang sa kanila. Hindi ko kinakausap si Warren pero hindi ko inaasahan na papayag siya sa sinasabi ni Bossing. Siya kasi yung kahit alam niyang galit ako sa kanya. Madalas dati, isinisingit pa rin niya ang sarili niya pero ngayon parang sang-ayon lamang siya sa sinasabi ng kaibigan niya. Pero higit sa lahat, hindi ba dapat ako ang tinatanong nila at hindi si Joseph? You are just his boss, wika ni Joseph. Nakita ko ang pagtaas ng sulok ng labi ni Warren at ni Bossing. Pareho silang nakapatingin kay Bossing. Biglang tumayo si Warren at umakbay siya kay Joseph. I think you need to leave now. Aren't you busy? Saad ni Warren kay Joseph. Wala nang nagawa si Joseph kung hindi ang umalis na. Nang isama siya ni Warren palabas ng kwarto dahil nakaakbay ito sa kanya. Kaibigan mo lang ba yon? Akala ko ba nagkabalikan na kayo ni Warren? Bakit napapansin ko hindi mo siya kinakausap? Tanong sa akin ni Bossing nang makalabas na ang dalawa. Kaibigan ko lang po siya. Nagmamagandang loob lang siya kaya gusto niyang sa kanya ako tumira pansamantala. Paliwanag ko. Kay Warren naman, hindi kami nagkabalikan. Kung kailan papayag sana kung maging kami, may bago na namang problema. Siguro nga mas mabuting layuan ko na lang siya para wala na akong sakit sa ulo.
Mabuti sana kung ulo ko lang sumasakit, kaso kahit puso ko masakit din siya. Sa bahay ka tutuloy once na makalabas ka na ng ospital. Mas safe ka doon. Pero bossing, wala nang pero-pero pa, Max. I want to keep you safe. Seryosong saan ito? You know how much I hate losing someone. So please just listen to me. Hindi na ako kumontra sa sinabi niya. Hindi ko maintindihan ang pinapakita niya sa akin ngayon. Para bang sobra naman ang pag-aalala niya. Pero siguro iintindihan ko na lamang dahil alam ko, minsan na siyang nawala ng mahalagang tao sa buhay niya at ayaw na niyang maulit. Pero gaano ba ako kahalaga sa boss ko? Bakit parang naging overprotective siyang bigla? Warren's POV. Do you really think you will have a chance to her because of what happened? Saad ko na magkaharap kami ni Joseph. Nandito kaming dalawa sa cafe sa tapat ng ospital kung nasaan si Max. Ngumisi siya sa akin. I think I have more chance than you. She obviously does not want to talk to you. Mapang-asar na saad niya sa akin. Bahagya kong kiniling ang ulo ko bago pabalik ng ngumisi sa kanya. Medyo napipikon ako sa sinabi niya pero hindi ko na lamang pinahalata. You are dreaming. We just had a misunderstanding. Pero sa tingin mo ba, dahil doon ay may pag-asa ka na? I was not in the picture for almost 3 months while you are getting close to her. But what happened? The moment I came back, you remain as her friend while we are more than that. Pagayabang ko sa kanya. Gusto kong malaman niya kung saan siya dapat lumugar. Maaaring naging close sila ni Max pero hindi yon sapat na batayan para masabi niyang mas may pag-asa pa siya kaysa sa akin. I just need to wait for Max to calm down. Mariing galit siya sa ginawa ko. Aminado din akong may pagkakamali talaga ako pero handa ako maghintay kung kailan niya ako kakausapin. Ayoko lang na ma-stress siya ngayon dahil nagpapagaling pa siya pero gagawin ko ang lahat para magkabati ulit kaming dalawa. She's willing to be the mother of my child. What do you think? We can be a happy family, right? Gumalaw ang pangako dahil sa sinabi niya. Gustong lumipad ng kamao ko para padapuin sa mukha niya pero mas pinili kong sumandal sa kinaupuan ko at ipakita sa kanya na hindi ako apektado sa sinabi niya. You're using your own child to get her attention? Hindi ako tanga para di mapansin ang bagay na yon. At ang lugar ko saan sila nag-dinner, hindi ko alam kung paano niya nalaman ang tungkol sa plano namin ni Max na lumabas. Pero hindi rin ako naniniwala na nagkataon lang na nayaya niya rin si Max at sa iisang restaurant lang kami pareho nagpabook ng reservation. Sinadya niya yon. I am not using her. It's not my fault that Max is willing to take my daughters as hers. You cannot scare me, Smith. Maybe you have a tons of money than me. You have a friend like Gallardo that can support you but I will tell you, she will be mine. Natawa ako sa sinabi niya. Gallardo is not just my friend. He is Max's brother. And if I need to use our friendship to get her, I will do that. Let's see then. Hamon ko sa kanya. Tumayo to sa pagkakaupo. Mayabang nang umiti sa akin, kaya mapang-asar nang umiti ako pabalik sa kanya. Ready a tissue then. Mayabang nasaad pa nito bago ko iniwan. Unti-unting nawala ang ngiti sa mga labi ko. Kung pwede ko lang siyang ipatumba ngayon, ginawa ko na. Huwag niya akong hinahamon. Hindi ko pa nakakalimutan ang sinabi sa akin ni Winston nang huling beses na malasing ako. He gave me a permission and if I have a choice, I will use that as my last resort. Tumayo na ako sa pagkakaupo ko para bumalik kay Max pero napahinto ako nang biglang may humarang sa daraanan ko. Warren! Mabilis siyang yumakap sa akin pero marahas kong inalis ang mga braso niya na nakapulupot sa bewang ko at tinulak siya palayo. Muntik na siyang mapasalampak sa sahig kung hindi siya nakahawak sa likod ng isang bangko. I told you to leave me alone. Malamig na saad ko kay Amira. Ubos na rin ang pasensya ko sa kanya. Dati hinahayaan ko siya dahil kahit papano may pinagsamahan kami pero sa ginagawa niya, wala na akong dahilan para kausapin pa siya. No, Warren, bumalik ka na lang sa akin. Parang baliw na saad niya at muli sana akong hahawakan para umiwas ako. Promise, magbabago na ako. Nakalimutan mo na ba? Tayo naman talaga dapat, hindi ba? Galit ka lang dahil iniwan kita dati. Alam kong gumaganti ka lang. Pinagsiselos mo lang ako pero alam ko hindi mo siya papatulan. Kasi sigurado ako pa rin ang gusto mo, hindi ba? Tama ako, hindi ba? Napailing na lang ako sa kanya bago ko siya nilampasan.
Nababaliw na siya. Hindi ako galit nung umalis siya. Nagpapasalamat pa nga ako dahil ibig sabihin nun tapos na talaga kung ano man ang meron sa aming dalawa. Pero hindi ko alam kung bakit bumalik pa siya. Sana hindi na lang. Warren! Sigaw niya sa pangalan ko nang akmang tatawid na ako ng kalsada. Nilingon ko siya. Sa akin ka pa rin babagsak. Sinisigurado ko yan. Saan nito pero hindi ko na siya pinapansin. Wala akong pakialam kung nababaliw na siya pero sinisiguro ko kahit anong mangyari. Isang tao lang ang gusto ko at si Max yun. Nang makabalik ako sa ospital, wala na si Winston. Tanging si Max na lamang ang naabutan ko. Humakbang ako papalapit sa kanya. Umiwas siya ng tingin sa akin at lumapit ako. Ba't pakiramdam ko mas malaki ang galit niya sa akin ngayon? May iba pa ba akong nagawang kasalanan na maliban sa iniwan ko siya sa restaurant? Max, tawag ko sa kanya pero bigla siyang pumikit. Alam ko hindi niya gustong matulog pero ayaw lang niya akong kausapin. I'm sorry. Alam ko galit ka dahil gago ako pero maniwala ka hindi dapat kita iniwan. Saad ko habang nakapikit pa rin siya. Alam ko namang naririnig niya ang sinasabi ko. Nakinig dapat ako sa paliwanag mo. Kahit galit ako hindi dapat kita iniwan. No, hindi dapat ako nagalit. Max, I know you're mad but please talk to me. Sinapak na nga niya ako. Nagulat ako nang bigla niya akong sapakin pero alam ko, deserve ko naman yun. Hindi ko lang inaasahan na mababaril siya pagkatapos. Mabuti na lang pala sumunod pa rin ako sa kanya kahit galit siya, kaya naisugod agad siya sa ospital. Yung takot ko na akala ko mawawala siya sa akin, hindi yon mawala sa isip ko. Nagmulat siya ng mga mata, pero malamig pa rin ang tingin niya sa akin. Tinitigan niya ako, pero hindi pa rin siya nagsasalita. Max, masyado kang madaldal. Kailangan ko magpahinga. Malamig na saad nito, kaya nalaglag ang balikat ko. Kapag nagiging cold talaga siya. Ang hirap niyang kausapin, pero kasalanan ko naman kaya magtitiis ako. Muli siyang pumikit habang pinapanood ko siya. Paano ko ba siya muling paaamuhin? Panahon na ba para sunduin ko ang payo ni Winston?